Hello guys, magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay ating tatalakayin ng isang kapwa nating OFW na isa dating DDS supporters, ngunit pumanig na ngayon sa BBM dahil sa pahayag niya po ay nagising na po daw siya sa katotohanan kung gaano kabait at kahusay ang ating Pangulong si BBM. Hindi ako talaga makapaniwala, promise. Kasi alam mo, grabe suporta ako kay Duterte dati. Nakikipag-away pa ako. Kasi sinasabihan nga siyang kriminal, mamamatay tao, ganyan, walang takot sa Diyos, nagmumura. Nilalaban ko. Kasi panatiko niya ako. Pero nakakalungkot lang na lahat pala ng yun na pinakita niya is front lang. Grabe no. At isa pa, ba't ako naging BBM na ngayon? Saludo ako kay BBM. Parang nasabi ko sa sarili ko, nagsisi ako na hate ko dati yung Marcos. Alam mo, pag nakikita ko nga yung mga videos ni Apulacay, ni BBM, naiiyak ako. At nasasabi ko sa sarili ko na sorry, kasi hinusgahan ko kayo. Kasi simula pa, diba, sa school, sa libro, parang pinapalabas masama yung martial law, ganito yung martial law. Parang tinatanim sa isip at puso ng bawat tao na Pilipino na masama ang mga Marcos gawa ng martial law. Pero grabe, ang galing pala nila mamuno ng bansa. Sadya lang silang sinisiraan. Pero sana tayo din, nagising na tayo lahat sa katotohanan. Matuto tayong rumispeto kung sinong nakaupo. Respetuhin natin. Sana wag natin kalimutan. Mga DDS, lalo na kayo, grabe kayo magmura. Kahit sa akin ngayon, sa comment ko dyan, grabe. Naka-filtered lang. Pero sobrang daming harsh comments. Pero sana mga DDS, huwag niyong kalimutan, maging mabait. Huwag niyong kalimutan na tinuro sa inyo ng magandang asal. Huwag kayong pumayag na lamunin kayo ng galit. Okay lang, kahit magkaiba tayo na sinusuportahan. Pero huwag niyong kalimutan, Pilipino ka, Pilipino ako. At huwag mong kalimutan ang magandang asal na tinuro sa'yo ng magulang mo. Thank you. Welcome to Showbiz News. Kung interesado ka sa ganitong balita, huwag po kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po. Tama po si Kabayan. Bawat isa po sa atin ay malaya po tayong suportahan kung sino man ang gusto natin. Ngunit sana wag tayo magpasakop sa galit. Huwag natin hayaan na lamunin tayo ng galit. May freedom of speech po tayo. Pwede nating suportahan ang kahit sino. Pero sana naman alam natin yung limitasyon natin. Kasi sa nangyayari ngayon, hindi na freedom of speech or ipapahayag yung nararamdaman natin or sinusuportahan natin. Nang lalait na tayo, nawawalan na tayo ng respeto. Sana alam pa rin natin yung boundaries natin. Anong tanging dahilan po, bakit na bagong suporta mo Kabayan? Aslam po, hi po, sasagutin ko po yung tanong mo po, ma'am. Actually, bilang isang DDS, mahirap po talaga na mag-speech, no? Pero, nakakaawa na yung Pilipinas. Nakakaawa ang Pilipinas. Sa mga Duterte, na nalilink yung pangalan nila sa pogo, sa droga, sindikato, parang masasabi ko na kawawa ang Pilipinas kung mamuno sa atin is ganun na naman ulit. Pailalim kasi sila kumilos eh. Imagine, nung time ni Duterte, sabi, alinis, walang droga. Yun pala, talamak. Malalaki pala. Kaya pala, pinapatay lang yung mga maliliit lang. Walang mahuli-huling drug lord. BFF pala. Nalilink yung pangalan nila sa mga nadroga, di ba? Kaya una, hindi ako makapaniwala. Pero nakinig ulit ako sa mga balita. Nag-google ako. Para naman meron akong information. Para maliwanagan din ako. And then, so disappointed. Kasi si Duterte, galit sa droga. Pero ang kanyang advisor, economic advisor, Michael Yang, drug lord. Galit ka sa droga, pero ginawa mong advisor, drug lord. How come? And then, Pogo. Nalink pangalan nila sa Pogo. Hindi ko na isa-isahin kung anong meron sa Pogo, pero lahat ng illegal na sa Pogo na. Binulag lang tayo sa katotohanan. Binulag ako sa katotohanan. Totoo lang. Pero salamat kay BBM. Kasi nung dumating si BBM,
Kinalkal talaga niya yung mga baho ng mga Duterte. And yun, lumabas, sabog. Sabog talaga ang baho nila. Grabe, no? Hindi ako talaga makapaniwala. Promise. Kasi alam mo, grabe suporta ko kay Duterte dati. Nakikipag-away pa ako. Kasi sinasabihan nga siyang kriminal, mamamatay tao, ganyan, walang takot sa Diyos, nagmumura. Nilalaban ko. Kasi panatiko niya ako. Pero nakakalungkot lang na lahat pala ng yun na pinakita niya is front lang. Grabe, no? At isa pa, ba't ako naging BBM na ngayon? Saludo ako kay BBM. Ang lakas ng loob niya. Harapin lahat ng masasakit, masasama, lahat ng paninira, lahat ng pagmumura, kawalangyaan na ginawa ng Duterte sa kanya, niyurakan ng pagkatao niya, lahat-lahat na sinabi na sa kanya na hindi magaganda, lahat ng masakit na salita. Pero ang bait niya, hindi gumanti. Hindi siya gumanti sa kahit kanino man. Hindi siya nagmura, hindi din siya nagalit. Tahimik lang siyang nagtatrabaho. And believe ako sa ganyang klaseng tao. Yung ganyang tao, matatalino yan. Matatalino, wise yung ganyan. Kasi sabi nga nila, yung maiingay, yun yung mga walang laman o utak. Pero yung mga tahimik, yun yung totoong matatalino. Saludo kay BBM. Nilaban ang West Philippine Sea. Anong sabi niya? Ni Duterte, dati, ipamigay na lang natin yan sa China. Marami naman tayong dagat. Dagat lang yan, tubig lang yan. See? Wala siyang pakialam. Pero si BBM, nilaban niya. Sa atin yun eh. Nilaban niya. Kaya saludo ako. Isa pa, ang utang na iniwanan ni Duterte kay BBM. Sandamakmak. Kalaki-laking utang. Pero, believe ako kay BBM. Almost mabayaran niya na lahat. Namigay din si BBM ng lupa sa mga magsasaka. Lote, lupa, binayaran yung utang ng mga magsasaka. Believe ako. Unang nakita ko yun, sabi ko, wow. Kasi magsasaka din kami. Imagine. Pero hindi kami nakatanggap ng lupa ni BBM, ha? Nakita ko lang. Siyempre, bilang isang magsasaka, masaya ka na yung kapwa mo magsasaka, meron na sariling lupa. Nakakatuwa lang na inuna niya talaga yung mga farmer. Marami din siyang pabahay. Ngayon, believe ako. Ang lupit. Ang galing. Tahimik na nagtatrabaho. Maraming tulay na pinapagawa. Airports. Diba? Grabing galing. Pahanga talaga ako. Parang nasabi ko sa sarili ko, nagsisi ako na hate ko dati yung Marcos. Alam mo, pag nakikita ko nga yung mga videos ni Apulakay, ni BBM, naiiyak ako. At nasasabi ko sa sarili ko na sorry kasi hinusgahan ko kayo. Kasi simula pa, diba, sa school, sa libro, parang pinapalabas masama yung martial law, ganito yung martial law. Parang tinatanim sa isip at puso ng bawat tao na Pilipino na masama ang mga Marcos gawa ng martial law. Pero grabe, ang galing pala nila mamuno ng bansa. Sadya lang silang sinisiraan. Pero sana tayo din, nagising na tayo lahat sa katotohanan. Matuto tayong rumispeto kung sinong nakaupo. Respetuhin natin. Sana wag natin kalimutan. Mga DDS, lalo na kayo, grabe kayo magmura. Kahit sa akin ngayon, sa comment ko dyan, grabe. Naka-filtered lang. Pero sobrang daming harsh comments. Pero sana mga DDS, huwag niyong kalimutan, maging mabait. Huwag niyong kalimutan na tinuro sa inyo ng magandang asal. Huwag kayong pumayag na lamunin kayo ng galit. Okay lang, kahit magkaiba tayo na sinusuportahan. Pero huwag niyong kalimutan, Pilipino ka, Pilipino ako. At huwag mong kalimutan ang magandang asal na tinuro sa'yo ng magulang mo. Thank you.